Sabi niya, sa halagang 500,000, ginamit umano siya ng Liberal Party para siraan ang administrasyon sa nagdaang halalan. Partikular niyang ginuso sina Senador Antonio Trillanes, Risa Ontiveros at ilan pang kaalyado ng oposisyon bilang kanyang mga handler. Lahat yon pawang scripted. Lahat yon pawang kasinungalingan. Kasinungalingan kasi may plano yung kabilang kampo. Yung kabilang kampo magpaputok ng issue para ma-divert yung attention ng tao, papataas ang rating ng administration candidate, samantalang walang pumapasok, particularly sa 8 diretso candidate. Makailang beses umano siyang nakipagpulong kay Trillanes at Ontiveros tungkol sa isang Oplan Sodoma o plano para pabagsakin ng administrasyong Duterte. Pero wala naman siyang maipakitang ebidensya na scripted o gawa-gawa lamang niya at ng LP ang mga mapanirang video. Maliban na lang sa mga text message niya at chief security umano ni Trillanes kung saan sinusubukan niya makipagkita pero di umano siya pinayagan. Dahil dito, nakonsensya umano si Bicoy at natakot para sa seguridad ng kanyang pamilya kaya sumuko sa mga pulis. Hinahabol ni Senator Trillanes bago magtapos ang term niya ngayong June 30, 2019. Dahil kapag napabagsak si Presidente Duterte, ang uupo, duly constitutionalized, the Vice President of the Republic of the Philippines, Her Excellency Leni Robredo. And the Vice President will appoint from the Senate or from the House a certain congressman or senator to be the Vice President. And Sunny will be the line to become the Vice President. Humingi din siya ng tawad sa Pangulo at iba pang nadamay sa kanyang scripted na kwento. Lawyers of Farmally Pharmaceutical filed complaints against Senator Risa Ontiveros and several others with cases of sedition, perjury, and offering of a false witness before the Office of the Ombudsman. These after former Farmally worker VJ Almira recanted his statements against the firm during a Senate hearing on the government's pandemic procurement. Almira claims Ontiveros bribed him. Bago po nila ako tulungan pa, bigyan ng pinansyal na tulong para sa anak ko na may sakit, at yun po muna yung hiningi nilang mga kapalit bago po nila ako tulungan. Sabi nila gagawa daw po kami ng video, then after daw po nun, tsaka po nila ako babayaran para kasi nawalan po ako ng trabaho. Tapos ayun po, pagkatapos po ng video, tsaka po ulit nila ako binayaran ng 10,000 na cash. Tapos nung mga ilang linggo po lumipas, may nag-message po kasi sa akin na may humahanap na po sa akin na dalawang nakamotor. Totoo po yun. Tapos ang ginawa po nila kagad is ipaparelocate daw po nila ako. Isang Alberto Alejo na umano'y malapit sa Liberal Party ang tumawag sa kanya at nagbibigay ng pera kapalit ng pagsunod sa bawat ipinapagawa nila. So sabi nila sa akin, katulad ng inano nila kay Las Cañas, kung makaupo kami ng Senado, 500,000. Pag makarating na doon sa ICC, another 500,000. May kredibilidad umano siyang magsalita dahil konektado siya sa isang konsihal na may dati umanong ugnayan sa Pangulo. May numero rin siya ni Presidential Assistant Bongo at mga larawang kasama ang Pangulo bilang patunay na malapit siya rito. Ang abogado naman ni Edgar Matubato na si Attorney Jude Sabio ang siyang naghahanda ng kanyang affidavit laban sa Presidente. Umabot ng 15 drafts ang affidavit dahil hindi umano kontento sa laman si Senator Antonio Trillanes IV at Senator Laila De Lima. Anong December, andun si Senator Trillanes. Tapos nung time na ngayon, andun si Ma'am De Lima. Natatawa nga siya nung binasa niya yung affidavit ko. Upang masigurong hindi rin siya babaliktad, may recorded na pag-uusap din umano sa kanya ang kampo ni Senator Trillanes. Subalit ayon kay Arcillas, hindi niya pinirmahan ang affidavit dahil hindi umano niya masikmura ang mga nakasulat na kasinungalingan dito. Lalo na anya at iniuugnay ang Pangulo sa illegal na droga dahil hindi na epektibo ang paninira kaugnay sa extrajudicial killings. Ako si Jamie Vegas, nasa 8 gulang at residente ng Pasig City. Kasama ko si BJ Almira sa Farmally Pharmaceutical Corporation bilang warehouseman. Nanonood kami ng FB ng programa ni Senadora Risa Ontiveros tungkol sa tulong medikal.
at kami ay nagpadala ng ID na mga video para makakomply sa kanilang requirements. At nangyari nga iyon, na-approve nga si BJ at pinadalahan siya ng pera by GCash na 2,500 dalawang beses. At napapanood ko at nakikita ko, nakausap niya by Zoom si Senadora Risa Hontiveros at Jay Bequema. Sa utos ni Senadora Risa Hontiveros na gawing testigo para sirain ang gobyerno at ang kumpanya ng Parmali Pharmaceutical Corporation, ay pinilit na papirmahin sa isang dokumento si BJ para patunayan tumanggap siya ng pera. Hanggat hindi gumagawa si BJ ng video at hindi siya pipirma sa dokumento o affidavit, ay hindi nila ibibigay yung pera. At nagkagulo na nga ang pamilya ni BJ. Nag-away na sila ng kanyang asawa, ng kanilang pamilya, at natakot na dahil sa pwede siyang kasuhan ng grupo ni Senadora Risa Hontiveros dahil sa tumanggap na siya ng pera. At itong huli ay gusto nga nilang pabagsakin ang gobyerno ni Presidente Rodrigo Duterte at ang Parmali Pharmaceutical Corporation. Kaya po lumabas si BJ, nabayaran po siya para siraan si Miss Mago at si Parmali. Ang alam ko po nag-offer ng pera kay BJ ay si Attorney J. Bequema, abogado po ni Miss Hontiveros. At ang alam ko po nagbigay ng mismong pera kay BJ ay yung main driver ni Miss Bequema. Yung po mismo ako nagtatrabaho sa warehouse at alam ko po yung ginagawa namin ay tama at wala pong nangyayari yung anomalya. Sana inisip mo lahat ng sinabi mo na paninira, pinagpalit mo yung pakikisama ng lahat sa'yo, tiniraan mo si Miss Mago, tinira mo yung tiwala sa ni Parmali. Para sa halagang magkano, sinira mo lahat para lang sa malit na halaga. Pakasira pa sa pera, sana magsabi ka ng totoo. Kaya po namin patunayan doon sa loob po ng production na wala pong ganun. Investigation ni Senador Risa, kapalit ng financial assistance. Pumayag ako dahil sa panahon din yun, nangangailangan din ako ng pera. Binigyan ako ni share ng email ng opisina ni Sen. Risa upang magpadala ng formal na email kahit anong aking sabihin daw. Sabi niya kapag nakipag-usap ako sa kanila, sabihin ko lamang na taga-kingdom ako at lumabas na sa ministry at idagdag ko daw na sinasaktan ako ni pastor. So sa aking email, sinabi ko doon na galing ako sa kingdom at lumabas noong 2021. Ilang araw pagkatapos noon, kinontak ako ng isang staff ni Sen. Risa na si Fiona upang makipag-meet sa akin through video call. Sa pag-meeting namin kay Attorney J. Bequema, Chief of Staff ni Sen. Hontiveros, pinagawa ako ng affidavit tungkol sa mga gawain ko sa loob ng kingdom, mga transaction at operation na kinasangkutan ko. Ang isinulat ko doon ay pawang mga personal kong experience lamang at wala akong binanggit na pananakit, sexual abuse o human trafficking sa aking salaysay. Matapos kong ibigay yung affidavit, muli kaming nag-meet ni Attorney Bequema. Pagkaraan ng 2 araw, binigyan niya ako ng revised affidavit na naglalaman na ng mga karagdagang aligasyon ng pananakit ni Pastor na hindi ko naman naranasan o nakita. Kasama rin dito yung maling pahayag na ako daw ay na-assign sa SMNA News kahit hindi totoo dahil ako ay nasa Glory Mountain
mula 2019 hanggang 2021. Nandun din yung aligasyon na sa di umano ay nasaksihan ko tungkol sa mga baril na sangkot sina Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi naman totoo dahil wala naman akong nasaksihan na ganoong pangyayari. Pinilit din akong idagdag yung pangalan ni Senador Bongo at Senador Bato de la Rosa sa affidavit kapalit ng mas malaking halaga ng pera. Pero hindi ko na sila isinama kasi baka umattend sila sa hearing at magtanong at makorner ako. Yung pag-appear ko sa Senate ay may reward na 500,000 na ibinigay nila sa akin at dagdag na 500,000 nang isinama ko si Sara Duterte at si dating Pangulong Duterte. So 1 million po lahat ng binigay sa akin. Isang linggo before ang Senate hearing noong February 19, 2024, pinatira ako sa isang condo kung saan ako ay biniriefing at tinuruan tungkol sa mga dapat na isasagot ko sa tanong ni Senador Risa. Nag-meet kami niyan 2016 nung December kasi yun na nga nalaman ko na kasi isa ako po sa ni-recruit nila Antonio Trillanes, nila Father Alejo, no, na maging fake witness. With confidence and first-hand knowledge, Davao-based businesswoman, now turned vlogger Mina Barido, breaks her silence against self-confessed hitman Arturo Las Cañas. Las Cañas is now accusing Vice President Sara Duterte linking the second highest official of the land to Oplan Tukhang, an anti-drug campaign during the Duterte administration. However, Barido claims Las Cañas is a fake witness who demanded millions for his new script meant to discredit the Dutertes, including former President Rodrigo Duterte. Talagang humingi siya ng down payment ng 19 million. Noong 2022, no, lumabas na naman to siya, nagdagdag na naman ng statement niya, no, nagdagdag na naman siya ng mga tao sa statement niya because, binabayaran siya for doing that, no? Barido also alleges that Las Cañas is colluding with former Senator Antonio Trillanes, who is once again speaking out against the Dutertes. Si Trillanes kasi is just a player. Kasi ang nasa likod po niyan na pangbabayad na pagpabagsak at that time na presidente si PRRD is mga taga-US, including itong sila Loida Luis. No, US ang nasa likod nito. In a statement issued Thursday, Duterte maintained that she had no involvement with the Davao Death Squad and dismissed the hitman's allegations as a fabrication. The Lady Duterte even challenges Las Cañas to file charges in court to substantiate his claims. Alam na natin na ito na naman sila Romualdez, sila Lisa Marcos, no, ang nasa likod nito. It is because, ang popularity kasi ng mga Duterte, yun yung gusto nilang pabagsakin.